Success is not given, it is earned. Yan ang ipinapakita ngayon ng ating Pinoy athletes na lalaban sa Olympics. Good day! I am Meg Siozon. Samahan niyo ako sa 4-part Olympics primer for the preparation of our Filipino athletes. All in their efforts to their dream. This is Road to Paris, the PTV Olympics primer. Pagdating sa sports, hindi maiiwasan ang mga injuries na posibleng magpabagal o magpatigil ng karera ng isang atleta. Pero hindi ito nagpahinto kay Samantha Kyle Catantan para burahin ang 32-year drought ng Pilipinas at maging kauna-unahang homegrown Filipina fencer na lalaro sa Olympics. Tunghayan natin ang naging kwento ng pagbangon ni Catantan at ang kanyang magiging paghahanda para sa makasaysayan niyang kampanya sa Paris. Angard, pre, ale. Yan ang mga katagang Pranses na naririnig bago magsimula ang isang laro ng fencing. Ngayong 2024 Olympics, magbabalik ang fencing sa Paris, France na isa sa mga itinuturing na birthplace ng naturang combat sport. Dito magsasama-sama ang mga pinakamahusay na fencers sa buong mundo, kabilang na ang Filipina fencer na bumura sa 32-year drought ng Pilipinas sa Olimpiada. Wala nang iba kundi ang top women's foil fencer ng Pilipinas na si Samantha Kyle Catantan. The same po, very blessed po and thankful kasi nga po ang tagal po nung huli pong meron tayong nakapasok na Filipino po sa Olympics when it comes to fencing. Pero syempre po, hindi ko naman po ito ma-achieve without the support po of the whole fencing community, without the help po of PFA, POC, and PSC. So I wouldn't say po that I made it. We made it po in Paris 2024. Siyam na taong gulang si Catantan nang una siyang mapasabak sa fencing sa ilalim ng Quezon City SEP Fencing. Bagamat isang buwan pa lamang siyang nag-iensayo, agad na nakitaan ng potensyal si Catantan at nakasungkit ng bronze medal sa isang barangay fencing competition. Dito niya na rin nakilala ang kanyang magiging long-time coach na si Roland Amat Canlas na naging susi para mas lalong gumaling sa fencing si Catantan. Nag-start kasi 9 years old sa brother ko sa Quezon City, sa QC SEP. Tapos 10 years old, lumipat na sa akin yan para ako na yung magturo. Dire-diretso na yun, kami na yung magkasama hanggang sa national team. So kahit saan kami competition, magkasama kami. Tapos talagang hardworking talaga eh. Saka yung, siyempre, nag-aaral din naman siya. So dito, everyday training, anong oras na nakakauwi? 12 midnight nakakauwi. Tapos gigising ng 5 a.m. para papasok na naman sa school. Araw-araw, ganun yung ginagawa namin. Sa edad na 15, naging bahagi na si Catantan ng Philippine National Fencing Team. Ito nang naging hudyat ng ilang beses niyang pagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ang kahanga-hanga pa, nagawa niya itong balansehin kasabay ng kanyang pag-aaral noon sa University of the East. Ang pamantasan na ilang ulit niyang ibabandera sa UAAP. Nakakolekta na si Catantan ng iba't ibang kulay ng medalya sa iba't ibang mga continental at world championships. Kabilang na ang kanyang kauna-unahang gintong medalya para sa women's foil sa 2021 Hanoi Southeast Asian Games. Taong 2021 din nang muntikan nang makapasok si Catantan sa Tokyo Olympics. Pero kinapo si Catantan sa Asia-Oceania Olympic qualification na ginap sa Uzbekistan noong taon na iyon, subalit umuwi naman siya bit-bit ang bronze medal. Kabiguan man ito sa mata ng nakararami, ginamit ito ni Catantan bilang motibasyon para paghandaan ang susunod na Olympics. Actually po, I never question po na why I didn't make it po last Tokyo 2020. Instead po, I made that experience po as my motivation po to aim higher po. And of course po, it's a competition. There will be times po you're gonna win and you're gonna lose, but you have to realize na either way, you gain something. You gain from your experience.
And I'm very grateful po kasi syempre kung hindi naman po ako na-motivate from that tournament, I wouldn't be able to make it po this year. Matapos ang qualifiers, agad na nagbalik ensayo si Katantan para paghandaan ang mga parating na torneo bago ang Paris Olympics. Kabilang dito ang 32nd Southeast Asian Games na ganap sa Cambodia noong 2023. Pero sa kasamaang palad, nagtamo si Katantan ng ACL injury sa kanyang semi-final bout sa SEA Games at di na niya nagawang madepensahan ang kanyang ginto para sa women's foil. Dahil sa injury, ilang buwang natigil sa fencing si Katantan at hindi nakalahok sa serye ng Olympic qualifying tournaments noong nakaraang taon. Right after po na-injured ako, syempre ito po talaga yung pumasok sa isip ko, yung the whole season po and yung chance ko po of making it po this Olympics po this summer. So, ano po, syempre beginning of my rehab po, wala po talagang expectations. And of course po, trying, my goal po was to make it to NCAA po at Penn State, which is always po during around March po, third week ng March. And then, yung na-hit po namin yung goal na yun, malaki po kasi, kung may hit po namin yung goal na yun, malaki po yung chance na makakapaglaro po ako sa qualifying. Aminado rin si Katantan na muntika na siyang mawalan ng pag-asa na agad siyang makaka-recover bago ang Olympic qualifiers. First 2 months was very frustrating po. Actually, no, first 2 weeks. Kasi po, you're trying to walk again. And never ko naman pong, parang wala na sa memory ko yung trying, yung memory na tinuturuan mo yung sarili mo maglakad. So, medyo in the beginning po, I was very hopeless po talaga na makakaabot po ako disqualifying. But I was very positive po na may chance po talaga and malaki po yung chance na makabalik ako sa sports. And of course po, hindi ko pa po talaga na-imagine yung sarili ko na hihinto sa fencing. So I was very motivated po to be back. And I was very motivated din po at the same time to come back stronger po than before. I was just po too focused po on trying to improve every day. And I was also po trying to remember po where I was po 10 months ago, 8 months ago, 6 months ago, and the progress po that I've made all throughout the year po since the injury. And sobrang talaga, ang hirap po nung rehab. And at the same time po, very grabe po yung satisfaction every time na even a little progress po, grabe po yung satisfaction. Naging malaking tulong sa recovery ni Katantan ang naging rehabilitation niya sa Penn State University kung saan din siya magtatapos ng kanyang master's degree para sa accounting. Hindi nagtagal, dahan-dahan nang nakabalik si Katantan sa fencing. Sila po talaga yung nag-alaga sa akin all throughout po my rehab progress. And at the same time po, I have a PT din po dito sa Pilipinas, si Ma'am Bethel po. I'm very grateful po for them kasi po nagtutulungan po talaga sila, nagko-communicate po sila. And syempre po Penn State, talagang naniwala po sila na makakaabot po ako sa NCAA. And never po nila question na hindi po ako makakaabot. And they were very positive din po na makakaabot po ako sa qualifying and that I would perform well po. Kasabay ng kanyang pagbalik sa dating lakas at forma, hindi nawala ang kagustuhan ni Katantan na makapaglaro sa Olympics ngayong taon. Kaya naglakas loob siya na bumalik sa kanyang national team duties at tumahok sa Asia-Oceania Olympic qualifier sa Fujairah, United Arab Emirates. Actually po, the whole tournament po, I was just trying to enjoy po the whole competition. So weeks before that tournament, I was very stressed po. Siyempre po, aside from the fact na may pressure, my external pressure, I also have really high expectation po of myself. In the beginning, gusto mo lang umabot. And nung nandun ka na, gusto mo na siyempre, gusto mo nang ma-achieve yung gold medal. When I came to the tournament, I realized po how grateful I am to be in that tournament, how blessed I am to be able to represent Philippines despite po the injury 9 months ago. God answered prayer po talaga na makaabot ako sa tournament, and the fact po that I was there
Kaya po talaga tinry ko po yung best ko po. Just to, to be able to perform po at the highest level I could. And I'm very thankful po sa result po na nakuha ko. Nitong Abril lamang nang gumawa ng kasaysayan si Katantan bilang kauna-unahang Filipina fencer na lalaro sa Olympics, kasunod ng kanyang dramatic comeback victory kontra kay Sofia Octavia ng Kazakhstan. Sa kabila man ng iniindang muscle strain, matapang na tinapos ni Katantan ang laban para sa kanyang pangarap na maging isang Olympian. Ito mismo ang nasaksihan ni Coach Amat. Yung na-injury siya, time out, di ba? Mag-rally, lalo especially yung lumamang na ng 3 agad, 9-12 na red card, talagang bumagsak na talaga yung shoulder ko. Sabi ko, Lord, kung para sa amin, bahala na. Sabi ko, Sam, laban mo na lang. Binibigay mo naman yung best mo. Yun, so yun, di ba? Napaganda pa yung nag-injury time out kasi nag-break yung momentum. Pero buti na lang hindi ACL, kala namin ACL, natakot kami, even siya. So, hindi naman ACL, muscle strain lang. Ngayon, okay naman na siya. So, yun. Yung pagbalik, napaganda. Lumamang pa na. Nauna pa tayo, mag-14-13, tapos nag-14 all. So, yun. Sabi ko, umatak na siya na umatak kasi pag nag-step back siya, masakit. So, napaganda pa yung hindi niya pag-atras kasi nga masakit. So, umatak na siya ng umatak. Yun. So, naging advantage naman sa atin. Tapos, yung last call, yun, talagang lumuhod na ako sa referee para ibigay lang. So, sa awa ng Diyos at talagang clear naman talaga yung point. Clear naman yun. So, binigay sa atin at talagang para sa atin. Para naman kay Katantan, hindi natatapos sa pagkwalipika ang kanyang misyon sa Paris. Punteriya niya na makipagsabayan sa mga pinakamagaling na fencers sa buong mundo. Like always po, I'm gonna try my best to train po and be ready for the upcoming tournament. And like always naman po, I always want to compete at the highest level I could po to give honor and glory po to our country. And of course, I will do the same way po this Olympics. And I'm really, really, really looking forward po this Paris 2024. Makakasama rin ni Katantan sa Paris ang kanyang former teammate na ngayon lumalaban na para sa Ivory Coast na si Maxine Esteban. Ayon kay Katantan, masaya siya na sabay nilang nakamit ang kanilang pangarap na makatungtong sa Olympics. Very excited po kasi nga po, sabay po kaming lumaki and this is our dream po. And sabay rin po kaming nangarap ng mga bata kami. And ngayon po, sabay po namin ma-achieve yung dream namin. So I'm very excited po to be there with her. And I'm very proud of her po. Nagpasalamat din si Katantan sa lahat ng mga sumuporta at patuloy na sumusuporta sa kanyang fencing career. Anya, para sa kanila ang kanyang magiging kampanya sa Paris Olympics. Unang-una po, syempre sa family ko because ever since po talaga, kahit po mahirap yung buhay, kahit po hindi po namin na sustain everyday po yung pangangailangan ko when it comes to fencing. Pero nandyan po talaga sila, never po nilang sinabi na huminto ka na, hindi na natin kaya. No matter what po, nandyan po talaga sila all the way po, manalo, matalo, may pang-competition or wala man po, may pamasahe po yung training or wala, gagawa po sila ng paraan for me po to pursue my passion. And of course po, para po to sa buong fencing community dito sa Pilipinas. Kasi nga po, we all know po na it's been a while po since we sent a Filipino fencer at the Olympics. And I'm just very proud po to represent Philippines po sa fencing sa Olympics. And of course po, sa mga Filipinos din po, syempre, it has always been an honor po to represent our country. And talagang passion ko po talaga yung fencing and I'm grateful po for all of them. May mensahe naman si Coach Amat kay Katantan bago ang nakatakda niyang pagsalang sa Olimpiada. Good luck sa'yo at talagang super proud kami, especially ako, of course. Siyempre, yung pinagdaanan natin. Pero yung buong bansa, yung buong Philippine fencing community, sobrang proud sa'yo at nakita mo naman yun kung yung overwhelmed na welcome sa'yo sa airport pa lang at yung mga tao.
So, kahit ano man mangyari dito sa game natin sa Paris, basta ibigay mo lang yung best mo. Yun. So, good luck sa atin at training tayo mabuti. And I hope na nakapasok na tayo rito. So, sana sa mga susunod, continuous pa yung pagpasok natin sa Olympics para sa Philippine fencing. Magandang halimbawa si Katantan sa di matatawarang determinasyon ng ating mga atletang Pilipino na kahit ilang beses mang bumagsak, patuloy na babangon hanggang sa makamit ang tagumpay. Yan ang patuloy na dadalhin ni Katantan hindi lamang sa Paris Olympics, kundi maging sa sunod pa niyang mga laban. Ako po si Samantha Katantan, isang fencer at Olympian, lumalaban para sa bayan. Sa aming pagbabalik, kilalanin din natin ang kauna-unahang Filipina rower na lalaro sa Olympics. Kaya dyan lang kayo dahil magbabalik pa ang Road to Paris, the PTV Olympics Primer. Ako si Meg Sioso na tagbabalik ang Road to Paris, the PTV Olympics Primer. Ika nga sa isang kasabihan, try and try until you succeed. Yan ang pinatunayan ng national team rower na si Giovanni Delgaco na matapos ang 7 taon niyang karera, naging kauna-unahang Filipina rower na lalaro sa Olympics. Tunghayan natin ang naging paglalakbay ni Delgaco patungo sa Paris Olympics. Si Edgardo Mayrina sa 1988 Seoul Olympics, Benjamin Tolentino sa 2000 Sydney Olympics, at Chris Nevares sa 2021 Tokyo Olympics. Ngayong 2024, isang Filipina naman ang sasagwan sa Paris Olympics, dala-dala ang ating bandila. Kilalanin natin ang kauna-unahang Filipina Olympian rower na si Giovanni Delgaco. Nagbukas ang karera ng tubong iriga na si Delgaco bilang national team rower noong siya ay 17 taon pa lamang. Bagamat nagsimula bilang isang volleyball player, nahikayat si Delgaco na subukan ang rowing na naging dahilan upang siya ay dumayo sa Maynila. Taong 2016 nang una niyang ibandera ang Pilipinas sa international stage. Mula noon, iba't ibang medalya na ang nasungkit ni Delgaco sa mga sinalihan niyang regional meet at world championships. Kabilang narito ang nakuha niyang ginto sa lightweight double sculls kasama si Melka Jane Caballero sa 2019 Southeast Asian Games na ginanap sa Subic Bay dito sa Pilipinas. Sa Vietnam kung saan naman isinagawa ang 2021 SEA Games, isang silver at 2 bronze naman ang naiuwi ni Delgaco. Sa kabila man ng mga tagumpay na ito, hindi na kontento si Delgaco at hinangad na makapaglaro sa pinakamalaking entablado sa larangan ng palakasan. Wala nang iba kundi sa Olimpiada. 6 na taon mula nang siya ay maging national team rower, gumawa ng kasaysayan si Delgaco ngayong 2024 matapos niyang magkwalipika sa Paris Olympics. Ito ay kasunod ng kanyang 4th place finish sa women's single sculls ng 2024 World Rowing Asian and Oceania Olympic Qualification Regatta na idinao sa Cheongju, Korea nito lamang Abril. Sa ngayon po parang hindi pa rin nagsisingil sa utak ko na qualify nga ako sa Olympics. So sa ngayon po excited na ako sa darating na Olympics and kikita ko yung sarili kong hanggang saan talaga ako dun. Pero bago magsimula ang kanyang pinakamahalagang karera para makapasok sa Olimpiada, matinding ensayo ang pinagdaanan ni Delgaco sa loob ng 1 buwan sa China. Kwento pa ni Delgaco, muntika na rin niyang talikuran ng rowing. Nung bago kami pumunta ng China, sabi ko, parang ang bigat ng ko talaga pakiramdam kasi yung pressure na nasa akin din. So nung nag-training kami sa China, nag-adjust talaga kami. Sobrang lamig talaga yung klima doon. Naging -1 talaga siya. So,
kada training namin, naninigas kami kasi yun nga, sobrang lamig ng weather. Tapos yung may time talaga na umiiyak ako, gabi-gabi umiiyak talaga ako. Sabi ko, may purpose pa ba itong ginagawa ko araw-araw? Parang, minsan, pagkakagising ko, parang may time na unmotivated ako, gano'n. Siguro, di man po siguro yun maiwasan eh. Sa kabila man ng pagod at matinding pressure, binahagi ni Delgaco kung sino ang mga patuloy niyang pinanguhugutan ng lakas para magpatuloy bilang rower sa pambansang koponan. Hindi naman tayo dito magpapakahirap kung hindi rin talaga sa family natin at sa sarili natin, di ba? And yun po, siguro yung mga sacrifices ko sa training, binibigay ko talaga yung best ko sa araw-araw. Wala po ako pinagsisisihan sa competition. Bit-bit man ang kanyang naging training camp sa China at 7 taong karanasan bilang national team rower, nakaramdam pa rin ng kaba at alinlangan si Delgaco bago magsimula ang kompetisyon. Pero ang payo ng Olympian rower at coach na si Mayrina ang nagbigay ng lakas ng loob kay Delgaco. Bago ako bumaba sa pantalan, umiiyak talaga ako, 2 hours na lang. 2 hours na lang competition na. Tapos nakita ko ng coach ko, ni Coach Ed, na umiiyak ako dun sa gilid mag-isa. Sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, kasi never ko talaga natalo yung dalawa na yun, yung Hong Kong tsaka yung Vietnam. Sa 7 years ko mahigit dito sa rowing, never ko talaga silang natalo. So yun po, sabi sa akin ng coach ko, ni Coach Ed, na kaya mo yan. Kasi pinagandaan mo sila. Tapos magtiwala ka sa lakas mo. Yun po yung talagang pinaghawakan ko nung pagbaba ko sa bago magsimula yung race. Husay at tibay ng loob ang naging puhunan ni Delgaco para parehong matapos ang heats at semifinal sa ikalawang pwesto at makapasok sa final round. Dito niya nakabangga ang mga powerhouse countries sa larangan ng rowing. Pag-start ng race, grabe talaga yung kaba ko. Tapos, yun po, nang pag-start na nung race, nagpapang-apat ako, all the way po pang-apat ako. Tapos, yun po, nahabol ko na yung finish line, last 250 meters. Dahan-dahan ko naaabol yung Hong Kong. Tapos di ko rin pa in-expect na nandito na pala sa katabi ko yung Vietnam. Nangusuan ko pa. So sabi ko, nangangalawan na ako. Pero dikdikan po kaming tatlo sa pa-finish line. Matinding kompetisyon man ang nakaabang, na natiling focus si Delgaco at ginamit na inspirasyon ng ilang ulit niyang kabiguan na makapasok sa Olympics. First attempt ko, 18 years old pa ako that time. Tapos nung second attempt, 21 years old. Tapos ngayong third attempt, yun po. Pinalad na rin po. 2 attempt ko sa pag-qualify sa Olympics. Naging po yun sa akin, inspirasyon po yun sa akin na sabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng huminto. Try lang talaga ako. Pero that time, grabe talaga yung breakdown ko nung hindi ako na-qualify ng 2 attempt. Pero this time, yun po, naibigay na rin talaga ni Lord na ma-qualify ako sa Olympics. Tsaka first Filipina pa, history talaga. Sa loob ng 7 minutes at 49.39 seconds, tinapos ni Delgaco ang karera sapat para sa ika-4 na pwesto. Kalakip nito ang karangalan na maging kauna-unahang Filipina rower na sasagwan sa Olimpiada. Siyempre po, sobrang laking bagay po sa akin kasi ako nga po yung pinakaunang babae na qualify dito sa sobrang tagal. 1989 po nag-start yung rowing. So ngayon, 2024, mga 38 years bago may na-qualify na babae. So, sobrang po talaga na-overwhelm ako na ako yung pinakaunang na-qualify talaga sa Olympics. Matapos ang tagumpay na ito, pangako ni Delgaco na mas pagbubutiin niya ang ensayo para magawang makipagsabayan sa mga pinakamahusay na rowers sa buong mundo. Sa katunayan, may ihahandog ang Philippine Olympic Committee na 1 buwan na training camp sa Metz, France para kay Delgaco at sa iba pang Pinoy Olympians. So gagamayin ko po talaga yung tubig doon. And thank you rin po sa PSC na binigyan kami ng opportunity na mag-training kami sa Paris bago yung competition.
Kasunod ng kanyang kampanya sa Olympics, target din ni Delgaco na palaguin ng mga Filipina rowers sa ating pambansang koponan. Time din na mag-recruit din ako sa ibang kagaya sa Bicol, taga Bicol ako. So mag-recruit ako ng ibang babae na gusto mag-try ng rowing. So after ko dito, syempre sila yung papalit sa akin after ng generation ko. Samantala, may ibinigay naman na payo si Coach Mayrina para kay Delgaco sa nalalapit niyang kompetisyon sa Olympics. Kaya bilang veteranong atleta at nag-Olympian 1988 at halos ang buhay ko ay nasa sports ng rowing, 15 years ako naging atleta, marami akong karasan bilang atleta at bilang coach. Ang nakita ko lang na advice kay Joanny, hindi naman siya beginners na. So marami na rin siyang experience at magtiwalang sarili at nakikita namin yung kanyang progreso na step by step nakagawa niya. Basta masipag lang ang isang atleta at bilang isang atleta mag-compete sa Olympics, laging smart. Hindi yung laging nakaprogram lahat ang galaw. Hindi pwede yung hindi nakaprogram. Kailangan dikahon yung galaw. Hindi pwedeng pati pagkain, training, paggising sa umaga, alam na niya yan. Kailangan nakaprogram sa kanya yan. So smart lang kailangan dyan. Ngayong taon, umayon ang alon kay Joanny upang makapasok siya sa Paris Olympics. Subalit simula pa lamang ito ng kanyang patuloy na pagsagwan upang makamit ang mailap na Olympic medal. Ako po si Joanny Delgaco, isang rower at Olympian na lumalaban para sa bayan. At yan ang ikatlong episode ng ating 4-part Olympics Primer. This is Meg Siozon. Samahan niyo ulit kami next week sa pagpapatuloy ng ating Road to Paris, the PTV Olympics Primer.